Good morning sa atin mga kaparmer at siyempre sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. So, tulad ng sinabi ko, pag-aralan natin yung pitong iglesia. Kung relihiyon ba itong mga ito. So, na-search na po natin. Nag-search ako. Yan, daglian natin pakita na yung Efeso. Yan po. Ang sulat ni Pablo sa mga taga Efeso. So, na-search ko na yung lahat na yan. So, pagka may pulutong ng tawag dito, yung mga pulutong ng mga itinalaga ng Panginoong Hesus bilang tagapangaral. So, iglesia ang tawag doon kung mga kinatawan niya. So, pinipilit nga ng iba, lalo na yung Adventist, relihiyon daw pangalan. Pagka sinabi kasi na ito ay involved dito ang simbahan Siyempre, pagka nagtayo tayo ng isang pulutong, natural meron tayo o nakapilya, simbahan. So, church ang tawag doon. Take note po, simbahan yun. Ginawa nila para pag nagtipon sila, pero hindi po pangalan ng reliyon katulad nung dumating sa panahon natin. Lalo na sa panahon nating mga hintil. Malinaw po gumawa sila ng mga pangapangalan nila katulad nung protestante, kung ano-ano pa, ang dami, born again. Malinaw po na gumawa sila ng kanilang sariling paraan para maging relihiyon, Iglesia ni Cristo, ano pa man, marami pa dyan. Sari-sari ginawa nila dahil gusto nilang gawing negosyo itong Bible. So, nandoon ako, yung pitong iglesia ng Panginoon sa Kristo ay may mga simbahan din, siyempre. Tinatawag ding church. Pero take note po, church, hindi pangalan ng reliyon na. Walang nakasulat dito na reliyon. So, doon sa mga nakapanood na pwede naman kayo mag-comment na mali ako. Pero lalo na itong yung Laodicean Church. Sinasabi talaga nung sa Adventist pa ako, medyo active pa ako dati, na yung Laodicean Church, yun daw yun yung Sabadista, yung Seventh Day. Mali Bagamat ito kasing mga iglesyang ito, sa panahon po ito ng Panginoong Jesucristo, sa panahon niya ito. So, ayan, sinerch ko yung Smyrna. Naging YouTube channel na lang siya, yung Smyrna Yun ang lumalabas sa research ko So, wala na yung mga yan. Nung kasing panahon yan, mamaya basahin po natin dito. Kasi may nananawagan ng Panginoong Hesus dyan. May mga kanya-kanyang tawag dito, kapansanan. May kanya-kanyang So, yung pitong iglesia na ito, na inatasan ng Panginoong Hesus sa panahon niya, sa bawat lugar. Mga lugar po ito katulad nitong itong Efeso. Lugar po ito. Kaya sinasabi doon, ang sulat ni Pablo sa mga taga Efeso. So, mga lugar po ito. Kung dahil nga lang, ginawa nila ng kanilang katha na magawa sila ng reliyon na yung Laodicean Church ay Adventist daw ito, 70 Adventist, Sabadista. Ay mali po, kasi ito sa panahon ito ng Panginoong Jesucristo, ito yung kanyang inatangan ng misyon sa bawat lugar doon. At
ang authorized po dito, mga Hudyo po lamang. Yan po ang katotohanan dito. Hindi pwede maging kinatawan ng Panginoong si Kristo yung ibang lahi, kundi exclusively para sa mga Hudyo. At mga Hudyo din yung mga kinatawan dito. Kaya mayroong isang puna rito sa isang iglesia na nahaluan ng hindi Hudyo or hindi Hudyo yung pamunuan. So diyan ang nabanggit sa anghel ng iglesia sa Efeso. So pagka ikaw ay puno ng isang kumbaga ikaw yung kinatawan sa iglesia ng Panginoong Hesus, ay anghel ang tawag sa iyo. Anghel. At yung pagkatapos niyan, kasi natapos yan, yun ay mga apostol na tulad nila Pablo. Sa tingin ko parang si Pablo lang yata yung sabagay marami itong mga apostoles. So malinaw po na ang iyang Efeso, Smyrna, ayan, ni-research ko yan, church din yan, simbahan din. Pero pag sinabing church, simbahan po yun, bahay dalanginan, hindi po relihiyon. Take note, hindi po relihiyon, kasi ang relihiyon dumating yan, pinagpaunan ng Panginoong Hesus yan. May iba-ibang pangalan yan, gumagawa sila ng kanilang mga pangalan. So ayan po yun, ayan. Pahapiawan natin basahin yung mensahe sa Efeso. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Ito po ay nasa Apokalipsis tayo. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila ay mga apostol, ngunit sila ay hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Ayan, yan po ang kapintasan ng Efeso na ito. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Ayan na. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So pagka unang pag-ibig ito, hindi naman sa tao to kundi yung unang pag-ibig sa Diyos. So maaaring nag-iba ito ng iniba niya. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Yan, magsisika at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Yun nga ba sinasabi ko lumis siya ito. Kung hindi darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan ito. So bawiin yung kung meron itong pinagkalooban ito ng Espiritu Santo nung una, masaklap yun, babawiin sa kanya yun. So yan po, may kanya-kanyang kapansanan nung suriin ng Panginoong Hesus. May mga problema yung kanyang mga kinatawan doon po sa kanila ito, sa Israel to, na inatasan niya na mangaral tungkol sa kanya. So yan ay 7 iglesia yung kanyang mga kinatawan, mga lugar po ito
At siyempre, pagka may simbahan, church ang tawag doon. Pero take note, hindi po religion. Wala pong nakasulat dito sa buong Bible na reliyon na matatag sa ganung panahon. Wala po. Kaya tutol ako sa mga reliyon kasi kaya nila pinasigla yan. Dahil sa sarili nilang kapakanan, yung ikapo, gusto nilang magkapira. Pwede namang mangaral eh. Katulad nito, wala pong ikapo to. Pinaghihirapan kong gawin. Nagpupuyat po ako dito. Lalo na sa ngayon. So, yan po. Ipakita ko sa inyo yung yung kasi nag-search ko yung isa. Sinearch ko eh. Yan po oh. Yan, Smyrna. Wala pa ibang lumabas kundi yan. Smyrna Christian Church. So, simbahan ng Kristo yan. Take note po talaga, hindi yan relihiyon. Na tulad ng nangyayari sa ating ngayon napakarami. Ang linaw. Pero siya ay wala na siya sa ayan eh, naging YouTube na lang oh. Meron siyang 2014k subscribers. So yan ang lumabas po sa Google. Yan na po. Basahin natin yung yung Smyrna. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna. So sa Smyrna talagang lugar ito. Ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. So ito dapat ito yung mga tunay na mga saksi ng Panginoong Hesus kasi doon mismo sa kanila ito eh. Sa lugar nila. Yun nga ang malaking pagkakamali ng mga Hudyo kasi binigay sa kanila mismo yung Mesiyas, yung tagapagligtas nila. Ni-reject nila. Yun ang malaking kamalian nila na sa kanila dumating yung biyayang espiritu para iligtas sila. Kasi noong unang panahon pa ng Moises, ang mga Hudyo lumilisya talaga yung Israel sa likod ng kabi-kabila yung himala, lalo na nung hinawi ni Moises yung dagat sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. Doon pa lang dapat magtitiwala sila, hindi lumilisya sila. At nalingat lang ng ilang araw si Moises, gumawa sila ng yung mga ginto nila na dala-dala, hinubog nila bilang mga baka, gintong baka, at sinamba nila yon. Ganon sila at yun nga, dahil sa pag-ibig ng Ama sa kanila, kaya binigay yung kaisa-isang anak ng Diyos sa Espiritu. Pero hindi pa rin nila pinaniwalaan. Yan ang ito, katulad nito. So, sabi at sa anghel ng iglesia sa Smyrna, ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Sino ba yung una at huli na nagsasabi? Which is ang Ama ito eh. Sabi ng Ama, ako ang una, ako din ang huli, at ang Panginoon Kristo din, sinasabi din niya kasi isa sila eh. Ako ang una at ang huli, ako ang Alpha at ang Omega.
So, yan po. Ang linaw po, ito yung mga mensahero dapat nung time ng Panginoong Hesus sa bawat lugar na ito. Pero lumilis siya po itong mga ito, kaya nagkakaroon ng pula, nagkakaroon ng babala ang Panginoong Hesus sa kanila sa panahon na ito. So, hindi po ito reliyon, kundi yung mga kinatawan to ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. So, pagka sinabing iglesia kasi, yun ikatawan ng Panginoong Hesus yun eh. Hindi naman reliyon yun eh. Hindi po reliyon yun. So, bistado po dito yung yung gumagawa ng, nako, matakot naman kayo. Nilalampasan nyo ang Biblia. Gumagawa kayo ng sarili nyong pakana para mapahamak pa pati yung mga tao. Magtuturo kayo ng mali. Sige mga kaparmer, mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat sa inyong pakikinig. Yun lang po. Kung basahin pa natin po yan, puro puna po yan ng Panginoong Hesus sa mga ito. Itong 7 charge na to, marami silang mga pagkukulang. So, masyado pong haba. Yan po ay malinaw po yung sinasabi ko. Hindi pwedeng sabihin na ito po ay relihiyon. Ito po ang iglesia ng Panginoong Hesus sa kanyang panahon. At dapat dito, mga Hudyo. At mayroong isang grupo dito na nahaluan ng hindi Hudyo. Sige po, mga kaparmer, mga kapatid. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At ako man po hindi naman ako pastor. Wala po akong pinag-aralan. Kanya minsan ay nabubulol din. Ay talagang ako po ay nagsikap lamang para maunawaan yung mga bagay-bagay. At higit sa lahat, hinihingi ko rin sa Panginoon yung pagkaunawa sa mga bagay-bagay, lalo na yung kanyang salita. Maraming po salamat sa ating lahat at God bless sa atin.